pinagchismisan nila kasi diba, pangalan ko Mercy. Tapos Milchi pala yun, Milchi. So magkahawig talaga. So kung wala ka talagang alam ng mga words, wala kang masyadong vocabulary sa sa Korean, mapapraning ka talaga. Kala mo culture. At saka ako, ang nahihirapan ko dito nung una kong pagdating dito yung pera. Kasi so chika-chika muna tayo habang ako ay mag-i-slice ng aking chicken para sa biryani. About kung paano ba tumira dito sa sa South Korea, mahirap ba o hindi ba, ganun. So dito naranasan namin na we're almost 25 years na here. Ako 25 years, pero yung asawa ko yun, mas nauna sa akin ng 2 years yan eh. So magti 27 years na yata siya dito sa Korea. So maraming ang mahirap yung language barrier at saka culture. At saka ako, ang nahihirapan ko dito nung una kong pagdating dito yung pera. Kasi nakita ko yung pera nila, ang lalaki. Malaki yung madala-dala akong 10,000 won. Akala ko, naku, sabi ko hindi ko hindi ko ipapalito. Iipunin ko yun, akala ko. Kino-compute ko sa sa US dollar naman. Ako, malaki na to, 10,000 won, ganun. Diyos ko Lord, pag pala, yung 10,000 won, lang pala sa Philippine peso. Nasa 250 or 300 pesos ang 10,000 won. Imagine that. Diyos ko Lord. Tapos, may isang beses pumasok ako sa tindahan kasi gutom ako. Gusto kong bumili ng biscuit. Agoy, nakita ko doon sa ba yung presyo. Naku, meron nakalagay yung biscuit na yung isang pack na maliit. Mura-mura pa noon ang mga bilihin sa Korea nung tumating ako dito. Pero, ang lalaki kasi ng mga digit talaga ng pera ng Korea. Naku, may nakalagay pa naman doon 500. Yun pala 500 won. Sa Korean yun, ubegon. Ubek, 500. So, ubeg won. Kasi won nga. Ang nangyari, hindi ako bumili. Tiniis ko yung gutom ko. Kasi sabi ko, ay, ang mahal. 500, ano ba yan? Kasi, syempre, kararating ko lang galing Philippines. Syempre, ang 500 sa atin. 500 pesos, ang laki na nun. So, parang ganun ang nangyari sa akin. Culture shock ako, lalo na sa pera. Nagkapasmo-pasmo na akong agi tungod sa kwartas Korea eh. Ay, no ako. Tapos uso dito yung uso dito kasi yung sauna bathing. So mag-sauna daw kami, dinala kami ng mga kaibigan namin. Tapos may panghilod na yung towel na panghilod. My goodness. May nakalagay doon 250. O sige, bili na kayo. Mura na lang yan. Ganon. Ay, hindi ako bumili. Sabi ko 250. Ang mahal naman nun. Kasi kuripot-kuripot na tayo talaga. Kasi gusto ko nga mag-ipon ng pera. Anong ipunin? Nagkapasmo-pasmo tatungod sa kamahal sa kadagko, kwarta. Dagko. Kay kwarta ang Korea eh. Pag nagtrabaho ka, millions ang salary mo. Millions. Kasi millions nga naman dito sa sa Korea. Ngayon, mahigit 2 million ang sahod pagka nag-work eh. Yung iba, umaabot pa nga ng 3 million. So, yung mga 3 million na yan, ang equivalent na sa mga na yan, mga siguro nasa mga 200,000 pesos na nun. Kaya yun ang hirap talaga, ang pera, yun ang difficulties na yun ang una kong naranasan na parang ang laki naman ng ang mahal, ang laki. Ang daming zero sa mga sa mga pera nila. Ay, ano ba 'yan? Bago tayo magpatuloy, please like and share and subscribe. Thank you very much. Tapos yung mga yung mga words,
mga basic words, ganun. Ang hirap namang ibigkas talaga, Diyos ko. Ang hirap ibigkas. Tapos pag may nagkikwentuhan, para minsan napapraning ako kasi baka ako na yung sinichismis nila, baka ako na yung dilibak nila, baka may ginuo ko. Tapos merong ano kasi hawig sa pangalan ko. Ang ano pala sa kanila, ang dilis, yung ano ba, yung anchovies. Ang Korean pala ng anchovies ay myeolchi. Tapos pag nagsasalita na, mabilis na kasi pag nagsasalita. So, pag hindi pa kasi familiar masyado yung mga word ng ano ng Korea, ma-misinterpret mo talaga. Kasi sabi pang nagkikwentuhan pala sila na, ay, ang sarap-sarap ng myeolchi, ganun. Alam mo, gumanon yung mata ko, yung talagang ang sama ng tingin ko sa kanila kasi kala ko, ako yung pinagchismisan nila kasi diba, pangalan ko Mercy. Tapos myeolchi pala yun, myeolchi. So magkahawig talaga. So kung wala ka talagang alam ng mga words, wala kang masyadong vocabulary sa Korean, mapapraning ka talaga. Kala mo ikaw na yung pinagchismisan, tapos magagalit ka na lang na wala namang dahilan kasi nga kala mo inaano mo. Eh, yun ang mga na nakaranasan ko dito sa Korea noon nung pagdating ko dito. Tapos yung chicken dito, yung mga fried chicken dito, mahilig kasi ako sa chicken. Mahilig naman tayo sa chicken, mga Filipino. Ang chicken dito, hindi yung fried chicken, binibili namin. Hindi pala siya, hindi ba pang sa kanin? Sa atin kasi kanin, tapos yung ulam chicken, fried chicken dito, hindi pala. Ang fried chicken dito, parang snacks lang nila. Pero, minsan, pag doon ka kumain sa store nila, no choice ka, wala kang kakaining rice. Pero minsan, tinitik out ko naman. Doon ko sa bahay kinakain. Ay, kain ako ng rice. Parang Philippine style din. Mga tipong ganun. Na, ay nako, snacks lang pala ang chicken dito. Ano ba yan? Kaya, mga McDonald's dito, yung mga KFC, walang rice. Tataka nga yung mga Koreano pagdating sa Philippines, sabi nila, may rice, mga KFC, McDonald's, mga Jollibee, kahit saan kang pumasok, meron talagang rice, so pwede kang mag-lunch doon. Dito hindi, pang snacks lang talaga yung mga McDonald's, ganyan. So, yun, naninibago ako. At saka, ang pinaka-ano ko noon, kasi nga, pagdating ko dito sa Korea, talagang masakitin ako. Natutunan ko talaga, nung una, may sumasama-sama sa akin, mga kaibigan na matagal na dito. Kasi, sila nag-i-interpret sa akin. Pero, mga ilang buwan, kahit di ako marunong mag-Korean, kumbaga sinusubukan ko talagang pumunta ng hospital mag-isa, yung sa clinic pa. Minsan pinapasulat ko na lang, nagpapatulong ako. So ganun ako ka-trying hard. Kaya siguro umabot ako ng 6 months dito sa Korea. Ako na mag-isa na pumupunta ng clinic. Kahit di nila ako naiintindihan, sige, nag-i-explain ako. Kala ko tama na ini-explain ko para sa sarili ko, pero hindi ako naiintindihan, yung mga tipong ganun. So, pero nung umabot na ako ng mga 1 year, talagang pwede na ako mag-isang pumunta ng tawag nito, ng hospital mag-isa. Tapos yung magaling kasi akong parang good imitator din ako. Yung mga katabi ko kasi mga co-teachers ko noon, pag nagsasalita sila, parang ginagaya ko na lang yung mga expression nila, mga ganun. So, siguro doon ako natuto na sa copy-copy na Tapos, nag-aral na din ako talaga ng Korean. Pero sa buong buhay ko, ang pag-aaral ko ng Korean ay only 6 months. Pagkatapos nun, hindi na nasundan. Siguro kung nag-aral ako talaga ng maigi, yung talagang formal na pag-aaral. Sana magaling akong mag-Korean ngayon at naiintindihan ko lahat-lahat, pero hindi. Pero okay lang, kami nga ng asawa ko, puro kami foreigner. Pero wala namang tumutulong sa amin, kami lang talaga. Bahala na kung anong mangyayari, pero naiintindihan naman kami. So, yun. Naging naging independent na. Yung asawa ko kasi exposed siya sa mga Korean. Marami siyang namimit na mga managers, mga businessmen na mga Korean. Kaya medyo hasa siya sa akin. Ako kasi, ang alam ko mga Korean, kung saan ako na tumagal nagtrabaho, syempre sa academy, yun lang din ang mga alam ko. Yung mga words, yung mga ituturo ko, mga ganun. Tanungin mo ako about mga school supply, basta part ng school, alam ko yan. Pero kung tanungin mo ako ng kung mga ano-ano about sa business, wala din akong alam yun. Ang asawa ko ang may alam ng Pero ang importante, nakakapagsalita ako. Siguro mga
naging ano ako dito sa Korea noon, mabot ako ng 3 years, nakakapag-conversate na ako sa mga Korean, pwede na ako magsalita, pero hindi siya perfect. Pero, yung pagsasalita ko, dugtong-dugtong na siya. So, kasi nga, hindi ako nag-aral ng ano, kung nag-aral pa ako, siguro, ang bilis ko talaga siguro, ano, natuto. Yung kumbaga, kung makakapagsalita man ako ngayon, siguro mas magaling pa ako kung nag-aral ako ng, ano, ng formal. Nakakapagod mag-aral eh, mahirap ang Korean. Doon ka maano sa ano, yung sa accent nila, yung sa tawag nito. Ang dami kasi nilang mga ginagamit na patsim-patsim yung ano, yung mga rules, ganyan. Kaya medyo mahirap. Pero masipag kasi ako mag-ano ng vocabulary noon yun, pero ngayon ayaw ko na. Pag tumatanda tayo, tinatamad pala tayong mag-aaral, no? Ayaw ko na. Gusto ko nang tawag nito, mag-explore naman ng ibang mga bagay-bagay na nababagay din sa edad ko. So, yun lang siguro muna ang isi-share ko about sa living in Korea. Next time na lang din yung ano, kung chika-chika lang ba. Kasi parang mahaba na itong video ko eh. So, ako muna yung magluluto. Thank you for watching! Bye everyone! Ang lakas ng hangin. Ayan, binalik ko na yung carpet dito. Kasi mainit. Nilagay ko sa room ni MJ. Summer na kasi, tinanggal ko. Nilipat ko dito. Ayan, binuksan lang natin dyan. So, pasok ang mga hangin. Mga hanginon. Ito eh. Napaka-fresh. Summer looks na talaga oh. Cause I'm dreaming of you tonight and tomorrow. Jaso! Jaso! 일어났어! Yeah! Yeah! Ito na yung ulam natin para ihalo sa biryani rice. Para maging chicken biryani rice. Ayan. Ito na yung ulam natin para ihalo sa biryani rice. Para maging chicken biryani rice. Ayan. So, ito na pala yung biryani natin. Ayan. Kinaina na. Ayan, luto na yan. Bumili pala ako ng itlog at tinapay para kay MJ.